Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito. Tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para sa araw po ng Sabado. Ang petsa ay February 17, 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata ay 5. Mga talatang 27 hanggang 32. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Libay. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Libay, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Libay ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom? Nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan." Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Mapapansin natin sa mga ebanghelyo, sa mga ebanghilista ng kanilang sulatin, ang Panginoong Hesus ay mahilig makisalamuha sa mga makasalanan. Kaya nga marami siyang critics, mga tagapuna, na ang Panginoong Hesus ay palagi nakikisama, nakikikain pa nga, nakikisalo, tumutuloy sa mga tahanan. Bakit naman nila pinupuna? Maaring tama sila may katwiran naman sila sapagkat sa batas po ni Moises, ang isang rabay, ang isang tagapagturo ng kautusan ay hindi dapat nakikita na kasama ng mga makasalanan sapagkat siya itinuturing na banal. Ayon sa kanila, ang banal na bagay ay hindi mo dapat ihalo sa mga unclean things sapagkat ito ay mahahawa. Ngunit para kay Jesus, hindi siya mahahawahan ng kanilang mga kasalanan, bagkus ang daladala ng ating Panginoong Hesus ay ang pagpapatawad sa mga taong kanyang kinakasama o mga taong sinasamahan niyang dumudulog, kumakain sa isang mga pagsasalo-salo. Nakapanliliit isipin na ang anak ng Diyos na dalisay sa kalinisan ay bumaba mula sa langit para makisalamuha sa mga maruruming mga makasalanan. Totoo yun. Isang banal, isang itinuturing na anak ng Diyos na kasalamuha bumaba mula sa langit para tayo ay kanyang pakisamahan, para tayo ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan. Walang sinumang nilalang ang makapagmamalaki sa karangalang ito maliban sa tao. Ang makapangyarihang si Jesucristo ay nagpakasakit at inialay ang sarili hanggang kamatayan dahil sa matinding pag-ibig sa sangkatauhan. Naparito si Jesus upang hugasan ang ating karumihan ng mismong dugo niya. Ibinuhos niya ito sa pagbabayad puri sa ating mga pagkukulang. Wala siyang ibang layunin kundi ang magligtas. Wala siyang ibang nais iligtas kundi tayong lahat na hindi karapat-dapat. Pinaging dapat tayo sa kaharian ng Diyos ng kanyang kusang pagtitiis at wagas na pagmamahal. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na ipinagtanggol ni Jesus yung mga taong kanyang kasamang kumakain. At ang kanya pangambanggit at ang kanyang sabi, siya ay naparito para pagalingin ang mga may sakit sapagkat hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Naparito siya sa ating mga makasalanang katulad natin. Kaya't walang pwedeng magmalaki sa atin sa harapan ng Diyos sapagkat tayo man ay nangangailangan din ng kanyang pagliligtas. Maraming salamat. Ang akin lang palaging masasabi at ang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.